Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa namang sulok ng mundo itong Kabiradalan Channel at ako si Lance. Pag-usapan natin itong pinagsasabi ni Atty. Topacio tungkol sa bagong senador, bagong nakabalik na senador na si Kiko Pangilinan, isang abogado. Si Kiko Pangilinan na isang abogado at ang kanyang asawa ay si Sharon Cuneta. Natandaan niyo po mga kababayan yan na umiiyak-iyak pa itong si Sharon at bakit daw hindi natin iboto si Kiko Pangilinan. Ngayon, hindi talaga swak, hindi talaga sulit ang ating boto sa kanya dahil ang sabi pa nga ni Atty. Topacio ay isang ignoranting abogado itong si Kiko Matching Pangilinan dahil walang alam sa batas. Ngayon lang siya nakakita ng isa tanang buhay niya na may ganito palang abogado. At ang sabi pa ni Atty. Topacio, hindi daw lahat ng abogado ay ginagawang equal. Ay nako. Napakasayang ng buto natin kung ganon mga kababayan. Ito, panoorin natin ang video without further ado. Court. Ah, Immediately executory na nga, kailangan pa ng motion. oo nga. Oo. Nagtaka ka Excusable kung si Bam, si Risa magaganon. Ang hindi excusable, eto, nahilo ako, siguro mga 20 minutes akong hilo. Opo. Tumayo ba naman si Kiko Pangilinan doon, sinabi, bakit daw kung gusto ng Korte Suprema na pigilin ang Senado na ituloy yung trial, dapat daw nag-issue ng injunction. Oh, Anong injunction pinagsasabi niya? Unang-una, certiorari yun. ayun. Pangalawa, nakalagay na nga Alam niyo mga kababayan, ang injunction na sinasabi nitong si Atty. Topacio ay ganito. Dapat daw, ang sabi ni Kiko Pangilinan, dapat daw na magbigay ng injunction ang Korte Suprema. Ang ibig sabihin, magbigay ng order. Bigyan ng order ang Senado na ipatigil or ipa-dismiss ang impeachment. Pero, bawal yan. Bakit? Nasabi ni Atty. Topacio na ignorante itong si Kiko Pangilinan. Dahil sa injunction, bigyan mo ng order ang Senado na yan ay equal sila. Hindi pwedeng utusan ng Supreme Court ang Senado na itigil mo yan or ano ba ang dapat nyong gawin or ihinto or ano ba man ang kaniyang utos. Hindi pwede mag-utos ang Korte Suprema sa Senado dahil equal sila. Pati na rin ang House of Representatives. At dyan iniinsulto ni Topacio dahil hindi daw alam ni Kiko na na equal ang equal branch ang Supreme Court at ang Senado na first year college pa lang yan, first year college sa law, nandyan na yan, itinuturo na yan ng mga law professor, di ba mga kababayan? Ngayon yung sabihin kung sulit ba ang kung sino man ang bumoto dyan, dahil kami dito sa Mindanao, iwan ko lang. immediately executory. Oo nga po. Ano bang kailangan mong injunction? Sinopla tuloy siya ni Chis Escudero. Opo. Sabi, well, there is nothing to enjoin. We have no jurisdiction. Oho. Oh, ibig sabihin, okay yon kung si Risa o si Tito Soto o si Bam ang hindi nakaintindi. Oh, dahil Pero hindi abogado, pero itong si Kiko Pangilinan, abogado eh. Maiintindihan natin kung si Risa Ontiveros o si Tito Soto ang nagsasalita ng ganon o si Ping Lacson man. Dahil hindi sila abogado. Paano itong si Kiko Matching? Abogado naman. Anong kinakain nito? Dahon? si Kiko Pangilinan, abogado, Ayun. ano Hindi siya sinasabi ko, updated. not all lawyers are created equal. Hindi Not all lawyers pala are created equal. pero sobra namang kengko yun. Tama. Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante sa principles of law. Immediately executory, bakit kailangan ng injunction? Haller! Bakit? Nakakahiya naman itong si itong bana ni Sharon Cuneta. Nako.
Ano ngayon? Hindi ba nahihiya si Sharon yan? Isang abogado. Kung hindi natin alam dati, bilib na bilib tayo dito kay nung wala pang mga Duterte, nung wala pang mga magagaling na mga politiko katulad ni Duterte. Hindi natin malalaman na may mga abogado palang ganon, di ba? Pero dati makikita naman natin sila sa TV. May mga Blue Ribbon investigation at kita ko itong si Kiko Pangilinan. Nagagalingan ako dito. Nagagalingan ako dati diyan kay Kiko. Pero ngayon may mas magaling pa pala. Hindi pala magaling yan. Sa akin lang palang standard yung galing niya. Kayo lang advisor ni Senator Soto. Yun nga, sasabihin. Oh! Unahan mo lang ako eh. Sorry. Sorry. Yun lang yung pumasok sa Palagay ko akin. yung hindi niya luminary na Itong si Atty. Topacio talaga nakakagigil ang mga maiinis talaga ang mga titirahin niyang mga tao. No? Nya. Sabi sa kanya, Oh. pwede mong i-disregard Oo nga. yung desisyon ng Korte Suprema. Diyos ko po, Eh, magkamag-anak yan eh. Parang magkamag-anak. Kiko, at talaga naman, alam mo, ito, sabihin yung harsh ako, mayabang ako. Pero, Diyos ko po, Kiko, Ganun ang kung dating hindi mo doon. napangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Dapat si Injunction! Sharon Really? na lang. Really? Mm. Really? Baka absent siya nung araw na yan ang lesson. Kung nakikinig ako, nasa Century Hotel ako, naka-earpods ako Na-shock ka. para hindi ako makaabala. Opo. Nung sinabi ni Kiko Soto, ano? Ha? Really? Nagulat yung mga tao, sabi, sorry po ha. Hindi ko talaga mapigil. Anyway, Kayo lang naman, attorney na talaga nag-iskandalo ako. Talaga hindi ako, ha? Tawa lang ako, ha? Injunction! Anyway, magbabalik po tayo dyan sa ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Yes, sa kahit sino. Separate but equal. Anong ibig sabihin ng separate but equal? Within their own sphere. Doon sa kanilang lugar, teritoryo, kung baka sa kanya-kanyang teritoryo yan. Yes, Parang, di ba? Parang, iyon tondo, kanyang Cavite. Sige. Di ba may pelikulang gano'n, di ba? Opo. Iyon tondo. Kanyang Cavite. Iyo ang tondo, akin ang Cavite. Oo. Ayun. Hindi, kanya ang Cavite. Kanya, Cavite. Hindi, kasi, Sige. anyway, parang Okay. third person ang nagsasalita eh. Opo. Iyo ang tondo, kanya ang Cavite. Ayun. Si FPJ yun eh. At okay. saka yung tatay ni Bong, si Si Ramon Ramon Revilla. Revilla Sr. Oo, si Yes. Senior, Opo. okay. Yun yung pelikula nila. Anyway, ngunit may konsepto ng checks and balances. Ano yun? Yung para hindi nga manaig, para maging equal ang lahat, okay, ay may checks and balances. Ano yung checks and balances? Kapag nagmalabis ang lehislatura sa paggawa ng batas, pagpalpak, pwedeng, number 1, i-veto ng presidente. Ayun, yun yung part. Number 2, kung yung batas ay unconstitutional, iyon ay ipapatupad pa rin siyempre ng presidente. Wala naman siyang kapangyarihan para mag-declare na unconstitutional ang batas. Sinong magsasabi na unconstitutional ang isang gawain ng legislature? Ang Korte Suprema. Ayan, okay. Okay. Anong check sa executive? Di ba? Number 1, impeachment. Yun, yung ginawa kay Opo, Sara. Okay. Number 2, budget. Ang naggagawa ng budget ay legislature. It has the power of the purse. Pag sinabi ng presidente, kailangan ko ng 1 bilyon para sa proyektong ito, pwedeng sabihin ng legislature, oops, 800 million lang. Okay. Kaya,
yung National Expenditure Program, yung NEP, sinasubmit ng presidente sa legislature, panukala lang ngayon. Ang legislature na magsasabing, ito pwede, ito hindi pwede, ito liitan, ito lakihan. Opo. Okay. Yun ang check. Ano naman ang check sa judiciary ng legislature? Impeachment din. Number 1. Number 2, budget din. Although may fiscal independence ang judiciary, tinitingnan din kung tama. Ayun. Oo. Anong check ng executive sa judiciary? COA, kung tama yung ginagawang expenditure. Para wag lang lumabis. Ayun. Ano ang power ng legislature sa check and balance? Isa lamang. Hindi siya humahawak ng budget. So hindi niya pwedeng bawasan yung budget ng Ng kabila. ng Pangulo. Opo. Hindi niya pwede habang ginagawa ang batas Opo. ng legislature. Halimbawa, nagdidebate. Ako may panukalang batas na lahat ng pangit ay doble ang tax. Hindi mo pa pwedeng questionin yun habang yun ay nasa loob ng legislature. Opo. Hindi, sinasabi ko na extreme example at obvious. Sige. Unconstitutional yun eh. Obviously. Yes. O lahat ng pangit. O anong batayan nyo ng pangit? O lahat ng kamukha ni Laila de Lima ay mas malaki ang tax. Okay? Okay. Habang nagdidebate yun, habang yun ay first reading, second reading, third reading, hindi nyo pwedeng pigilan yun. Nako, lumalayo na tayo sa ating topic na pang-iinsulto ni Atty. Topacio dito sa abogado nga si Kiko Pangilinan. Anong masasabi ninyo mga kababayan dito sa sinasabi ni Atty. Topacio na si Kiko Pangilinan ay isang ignoranting abogado? Post the comment below.